somewhere along the way yan, sinaksakan ng figures. Sigurado ako somewhere along the way. Hindi ko lang masiguro kasi hindi ko nga na-monitor dahil wala nga hindi nga kami binigyan ng kopya. Binigyan kami ng kopya one day after, yung nga, blanco pa rin ang laman doon sa kopya. So, meaning, that was, sinaksakan ng figure, yan, right after it was approved by the Bicameral Conference Committee. Yung dalawang panel na yan na nagkumpos ng Bicameral Conference Committee, after pinirmahan ng mga membro yan, saka pa nalagyan ng numero. Kung ito'y nilagay doon during the ratification or after the ratification before pinirmahan ng presidente, hindi ko na masabi dahil nga hindi ko na hindi na ako ratify, hindi na ako nagboto for ratification dahil I smell something fishy dahil hindi nga pinakita sa amin yung kopya. Ganun nga nakikita ko. Ano yung pinakita ni Congressman Ungab na BICAM report, ganun din yung nakikita namin doon sa sinabit sa amin. Kung ano yung blanco doon, yun din, blanco rin doon dito sa amin. Ganun talaga. Which dapat hindi mangyari yan dahil very dangerous yan at it defies logic nga bakit ka magpirma na hindi mo alam. Sir, napaka-interesting po ng ating usapin na ngayong umaga dahil nga po dito sa nadiskubre ni Congressman Isidro Ungab sa kanilang podcast kasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hinggil nga po dito sa budget ngayong taon, Senator, at nadiskubring may mga blankong items doon po sa BICAM report na pinirmahan mismo ng ilang senador at kongresista na kasama po dito sa BICAM. At Senator, ano bang masasabi nyo dito? Totoo yan. Ganoon talaga yung pagpirma nila sa BICAM. Minamadali nila. Pinapapirmahan kaagad na yung may mga blanco doon na yung mga halaga, yung mga presyo ng mga project na blanco. Pero overall, yung nakalagay doon sa baba na total is may halaga doon sa baba. Yung bali, yung distribution lang ang hindi na ilagay doon sa nasa blanco lang. Yun ang nakalagay. Totoo yan. Yan yung nakalagay sa BICAM report. Opo. Na pinirmahan ng kasamahan ko sa Bicameral Conference Committee. Linawin ko lang, Senator, totoo na may blankong items po doon sa BICAM report na pinirmahan ng ilang senador at nakita ko yung pangalan po ninyo doon pero hindi kayo pumirma. Yun po ang dahilan. Oo, hindi nga ako pumirma doon kaya nga ako nag-book out doon sa BICAM no, umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Ngayong sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng BICAM report. But pagdating doon sa closing ng BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ako makapirma na hindi ko pa nabasa? Pero ganoon pa man, nagmamadali, pinirmahan nila, pero ako, umalis ako. Hindi ako pumirma. So yun nga, after that day, the following day ata, nagpadala sila ng kopya ng laman ng BICAM report. At yun nga ang nakikita natin sa yung may mga blanco, mga halaga, may mga blanco. Pero yung total sa parang total sa baba, yung overall ay
may halaga yon, pero yung distribution nga sa kuan nakablangko, parang minamadali nila ba, minamadali. Pero dating sa GAA, well, hindi ko pa nakita ang GAA ha, pero I presume may mga may halaga na yon, dahil hindi masiguro yan mapipirmahan kung walang halaga. Pero yung BICAM report ang walang laman doon sa mga blanco. Opo, Senator, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba talaga ang role ng Bicameral Conference Committee na composed po ng mga kongresista at mga senador? Ilan lang po sa mga senador at kongresista na kasama po dito sa Bicam Conference Committee? Yung number ng membership, hindi ko na memorize kung ilan ang member, basta equal number yan, equal number of representation. Halimbawa, 10 membro ng Senate panel at saka 10 membro ng House of Representative panel. At yung dalawang panels na yan yung mag-reconcile sa mga disagreeing provisions doon sa yung Senate version ng GAB at saka yung House of Representatives version. Kung pero doon hindi magkapareho, nire-reconcile yan nila. Basta equal number yung signatories yan ng BICAM report. I think it's around yung itong last na BICAM is 10 ba yun o 12 kami. Basta 12 kami sa Senado, 12 din sa House of Representatives. Pero ang membro dyan, sa amin lang sa Senado ay yung chairman ng Senate Committee on Finance na si Senator Grace po. In that case, tapos ang mga membro niya, kung mayroong 11 na membro, yan yung mga different vice chairman niya. Mga vice chairman niya sa different na mga subcommittees hinahawakan. So, in my case, ako ang may hawak sa subcommittee on defense. So, hawak ko yung budget ng ako nag-defend, ako nag-propose ng budget ng Department of National Defense at saka Armed Forces of the Philippines. At saka meron akong mga maliliit na budget na amount na agency na inisponsoran ko rin yung kailang budget, like PDEA, Dangerous Drugs Board, MINDA, Mindanao Development Authority, SPDA, saka may iba pa, may mga maliit pa akong ahensya na hawak. So, kaya ako naging membro sa BICAM report dahil ako'y vice chairman na hawak yung isang subcommittee na ako ang nagdidepend sa budget. Opo. So, gano'n yun. At yung dalawang panel na yan, sila ang mag-reconcile. Pero ang nangyayari sa amin kasi is that yung opening lang andun kami kompleto, tapos pag closing ng BICAM, saka kami babalik at magpipirmahan na. So kasi ang nagre-reconcile talaga niyan ay yung bawat chairman. Yung chairman ng House na si Saldico, chairman ng Appropriations Committee, at saka yung chairman ng Finance Committee ng Senate na si Senator Grace po. Of course, with the guidance of si Saldico is getting the guidance from the Speaker na si Martin Romualdez, at saka si Grace po ay getting the guidance coming from the Senate President na si Senator Chis Escudero. Opo. Senator, bago po ito ratipikahan, requirements ho ba o requisite doon sa inyong report
na dapat lahat ng mga ahensya ay may nakalaang pondo, walang blanco doon bago ito ratipikahan at bago niyo permahan. Tama ho ba? At bakit po permado na kung may blanco ito, Senator? Talagang minamadali. Kaya pinirmahan na yung nga kasi running yung panahon, yung patapos na yung mag-break na ng December, binilisan nila. Pero actually, it defies logic nga eh. Bakit ka pipirma sa isang piece of paper na hindi nakalagay yung halaga? What if kung lagyan nyo ng later on, may maglagay dyan? Kung sino maglagay dyan? Yung anong opisina ng Senado, anong opisina ng House ang maglagay ng mali-mali na figures, ano na mangyari ngayon sa ating piece of legislation? Lalabas na mali yan. Opo. Senator, base po sa saligang batas, ang mga miyembro lang ba ng Bicameral Conference Committee yung allowed na magpuno o maglaan pag nasa kanila na itong report na ito at bago ratipikahan? Yes, ganun talaga. Hindi yan ma-ratify kung hindi matapos yung Bicameral Conference Committee report. So, pag-usapan yan doon sa BICAM dapat yung kung paano i-reconcile nga. Halimbawa, isang project, like for example, yung AFP Modernization Fund. Ganito kasi yan ang nangyari, di ba? Sa NEP na sponsored by na inendorso ng Malacanang, ng national government mismo. Inendorso ng Malacanang to the House of Representatives ang halaga na nakalagay doon sa National Expenditure Program na inendorso ng Malacanang sa House of Representatives dahil doon niya magsimula bago aakyat sa amin. Ay ang halaga is 50 billion pesos. Pagdating sa House of Representatives, pinag-usap-usapan nila doon, ang kalabasan sa usapan nila ay i-reduce nila ng by 10 billion. Dahil yung 10 billion gagamitin nila sa ibang item ng National Expenditure Program na pinasa. So, nagiging 40 billion na lang. So, yun na ang naging laman ng Government Appropriations Bill na bali finished product ng House of Representatives na i-endorso na naman nila sa Senate para kami na naman ang magbusisi. Pagdating doon sa amin sa Senado, ng GAB, yung General Appropriations Bill na galing sa House, nakita ko na yung 50 billion tinapyasan nila ng 40 billion. So I put it out doon sa plenaryo namin sa Senado na kung pwede ibalik natin yung 10 billion dahil nakita kong importansya ng AP Modernization Program in the light of the bullying tactics being made by the Chinese government towards our people in the West Philippine Sea, yung ating mga fishermen, yung ating mga Coast Guard, yung ating Navy. So sabi ko, nag-iusap ko kung pwede ibalik. So luckily, in-approve ng Senate Finance Committee Chairman na si Senator Grace po dahil ako nga best chairman niya akong naglakad na ibalik. So pumayag na ibalik. So pag yung Senate version ngayon, kalabasan is 50 billion na ang laman ng Senate version doon sa General Appropriations Bill. So pagdating ngayon sa BICAM, kailangan magkakaroon ng BICAM dahil merong disagreeing provisions doon sa bill na yan, particularly yung AFP Modernization Program budget, Kasi ang gusto ng House, 40 billion. Ang gusto ng Senate is 50 billion.
ibalik yung tinapyas nila natin. So dapat mag-usap yung dalawang committee panel na yan, representing the House of Representatives at saka yung representing the Senate, yung panel na yan na nagko-compose ng Bicameral Conference Committee. So yun nga, pag katapos ng BICAM, nag-usap yung chairman namin at saka chairman ng House, instead na 50, nag-agree sila na ibaba ulit sa 35. Natanggal yung 15 ang tinanggal, so naging 35. So yun ang nakalagay doon dapat sa Bicameral Conference Committee report na ang AFP Modernization Program, ang pondo niya na nakalaan is 35 billion. So in that case naman, I think hindi naman na blanco yun, no? Nakalagay talaga sa 35 billion. So, katapos ng magpumahan ang mga members ng both panels ng report na yan, in my case, hindi ako pumirma, so, meron na BICAM report, ibabalik na yan sa both houses of Congress, sa Senado at saka sa House for ratification. Ang mag-ratify niya ngayon, hindi na yung panel na member ng Bicameral Conference Committee, kundi yung buong plenaryo na, yung buong Senado na. 24 of us will approve on that. Pagdating sa amin sa Senado, hindi na ako bumuto dahil hindi na ako pumirma. Bakit pa ako bumoto doon sa ratification na yan? Hindi ako nag-ratify, hindi ko bumuto. So, pero ganun pa man, I am only one vote in the wilderness. Lusot pa rin kasi alam natin, majority rules, majority wins, decision making natin dyan. Opo. Sa Senado. So, lusot yun. Pagdating doon sa in-endorse yung ratified version, no? Ratified ng House at ratified ng Senate, i-endorse yan doon sa Malacanang for the signature of the President. At pag yan ay pinirmahan ng Pangulo, batas na yan siya. Pero according to the Constitution, may power ang Presidente na baguhin niya yung laman, yung mga item doon na pwede niyang i-veto, veto power, line veto power. Yes. Kung meron siyang hindi gusto na laman doon, pwede niyang tanggalin. Pwede niyang tanggalin. So, yun ang nangyayari ngayon doon. Mayroon siya binito na mga laman. Opo. Pero ang issue natin dito, itong sa BICAM report, Senator, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ang papaano na fill o nalagyan yung ng amount, yung blanco na ito. Ang tanong ng mga kababayan natin, ito ba'y after sa BICAM? Before the ratification, during the ratification, after the ratification, o before the enrollment, o during the enrollment sa bill na ito, Senator? At ito ho ba ay walang paglabag sa batas? I am sure somewhere along the way yan, sinaksakan ng figures. Sigurado ako somewhere along the way. Hindi ko lang masiguro kasi hindi ko nga na-monitor dahil wala nga hindi nga kami binigyan ng kopya. Binigyan kami ng kopya one day after, yun nga, blanco pa rin ang laman doon sa kopya. So meaning, that was, sinaksakan ng figure, yan, right after it was approved by the Bicameral Conference Committee. Yung dalawang panel na yan na nagkumpos ng Bicameral Conference Committee, after pinirmahan ng mga membro yan, saka pa nalagyan ng numero. Kung ito'y nilagay doon during the ratification or after the ratification na before pinirmahan ng presidente, hindi ko na masabi dahil nga hindi ko na hindi na ako ratify, hindi na ako nagboto for ratification dahil I smell something fishy dahil
hindi nga pinakita sa amin yung kopya. May buntag, Senador, si Admar po ito. Malipayong adlaw na tawhan. Happy birthday day, sir. Oy, thank you. Happy birthday, sir. Opo. Senador, so ibig sabihin, after nyong nakita noong last meeting ninyo sa BICAM na blanco, hindi nga kayo lumagda, mula noon, hindi nyo na nakita kahit yung draft or yung mismong bill, bago ito nalagdaan ng Pangulo. Nakita nyo na po ulit itong panukalang budget or itong budget nung ganap na itong naging batas? Actually, hindi ko pa nga nakita yung nakita yung yung buong GAA. Hindi ko pa nakita yung buong GAA kasi makapal yun eh. Pero sigurado ako na nung pinirmahan niya ng BICAM, talagang blanco. Somewhere along the way lang yan, nasaksakan ng numero. Yung binigay sa amin na kopya, na soft copy, na in-email sa bawat opisina ng senador, ganun pa rin ang laman talaga. Blanco, yung sinight ni Congressman Ungab na mga item na parang walang laman talaga, blanco. Yun talaga ang laman. Opo. Blanco. Senador, ang gobyerno sa mga taxpayer gusto niya maging transparent ang mga taxpayer sa kanyang mga transaksyon. Pero ang problema nito, ang gobyerno tila na hindi naging transparent din sa paggastos ng pera ng taong bayan. Nakikita natin during sa paghimay sa budget, sa Kamara, sa Senado, naka-livestream pa yan. During plenary debates ay naka-livestream din yan, nakikita natin. Pero bakit after noon, hindi naman yun talaga yung masusunod kasi possible pa na magkaiba, magiging iba ang kalalabasan dahil nga idadaan pa ito sa BICAM, reconcile lahat. Hindi po ba dapat na mas maging transparent? Kasi ito yung parang huling bahagi, huling stage doon sa pagbabudget ng PODO. Mas dapat na malaman ng taong bayan, kumbaga hindi matatapos yung transparency hanggang sa malagdaan mismo ng Pangulo, Senador. Ideally, ganoon talaga dapat. Ganoon talaga dapat. Transparent lahat ng transactions, lahat ng pag-delete, lahat ng pag-amend, lahat ng pag-transfer ng amounts during the bicameral conference committee, lahat ng activities dapat ay transparent. Pero never pa nangyari yan sa history ng Philippine Congress na yung BICAM ay open to the public. Ang nangyari dyan is open lang sa opening session at open lang sa closing session. Pero in between hindi na open yan. Silang dalawa na lang ng mga chairman dyan na nag-uusap. Of course, under the guidance of the Speaker and the Senate President. Opo. And after nitong maisiwalat ni na Congressman Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte, agad dumipensa ang executive branch, si Executive Secretary Bersamin, si Pangulong Marcos Jr. at itong Department of Budget and Management. At pinaratangan pa nga nitong si Marcos Jr., itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinungaling, nagsisinungaling. Pero ang problema nito, ang pinatutungkulan nila na walang blanco ay doon sa GAA. At pinatutungkulan naman dito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Ungab, ay itong sa BICAM report. Ano pong masasabi nyo rito matapos paratangan na sinungaling ang dating Pangulo po, Senador? Well, walang sinungaling sa kanila. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, blanco yung mga presyo ng mga project, yung ibang mga project na nandoon sa BICAM report. Totoo yun. At yung sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang blanco doon sa GAA dahil nakita naman talaga natin ngayon paglabas ng GAA, may laman talaga yung mga presyo na yan. So, totoo rin yun. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Pero, ang problema dyan, ang question dyan ngayon,
yun nga ang question ng Pangulo former President Duterte na para tayong yung mga members ng Bicameral Conference Committee ay parang nagpirma ng blank check dahil yun nga, walang laman. Yung blanco na yun, yung mga blanco na yun, walang presyo, walang nakalagay. Which is very, very totoo. Dapat, ideally, hindi ka dapat magpirma kung walang laman yan. Pero in that case, minamadali nila, pinirmahan yung report na yan, kahit na blanco. Kasi nakita mo natin, after nung nagpirmahan, I'm not sure kung 1 day or 2 days after nagbigay sila ng mga kopya sa bawat office ng mga senador, gano'n nga nakikita ko. Ano yung pinakita ni Congressman Ungab na Bicam report, gano'n din yung nakikita namin doon sa sinabit sa amin. Kung ano yung blanco doon, yun din, blanco rin doon dito sa amin. Gano'n talaga, which dapat hindi mangyari yan dahil very dangerous yan at it defies logic nga bakit ka magpirma na hindi mo alam. Mahirap i-explain sa sarili mo. Walang presyo, pinirmahan mo. Opo. Bakit gano'n? So, yun ang talong dyan. That is dapat i-address ng buong Kongreso. Hindi lang ng House of Representatives, kundi pati ng Senado. Bakit natapos yung Bicam report na pirmahan ng lahat ng membro na walang laman yung presyo. Opo, at bilang panghuli na lang, kasi mismo kahit na yung mga malalaking mga negosyante ay pumalag na rin dito sa sinasabi pa nga nila, description nila is twisted at hijack itong 2025 national budget po natin. And siguro bilang panghuli, ano na lang po ang iyong birthday wish para dito sa mga pangyayaring ito po, Senador, lalo na't nakatutok ditong taong bayan. Marami ang nagsasabing sila pa rin ay patuloy na naghihirap. Kumbaga, yung mga ayudahan na yun parang tila naging walang epekto kung ikukumpara doon sa lumalabas sa survey ng SWS na 63% ng mga Pilipino ay nagsasabing sila ay mahirap at nakaranas din ng mga kagutuman. Tumaas din po yung bilang senador. Ay, isa lang masasabi ko dyan, yung power ng taong bayan, lalabas lang yan doon sa eleksyon. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon, siguruhin ninyo na yung pinipili ninyo magiging membro ng House, yung representative ninyo sa House, at saka yung representative ninyo dito sa Senado ay nagmamahal sa bayan. Hindi yung nagmamahal sa sariling bulsa, hindi nagmamahal sa sariling kapakanan, sariling interest, kundi ang minamahal talaga dapat yung buong bansang Pilipinas. Kung kayo magtanong paano magmahal sa bayan, well, wala akong mapakita sa inyong concrete example kung paano magmahal sa bayan. Yung pagmamahal na pinakita ni Pangulong Duterte sa ating bansa, yan dapat ang magiging standard natin, lahat ng Pilipino, na paano magmahal sa bayan, yung ginawa ni Pangulong Duterte na pagmamahal sa ating bansa, yan ang ating tularan. At kung ang ating mga pinipili ng mga senador, pinipili ng mga kongresista ay malayo sa standard na ganon, ay siguro tayo na rin ang masisisi niyan kung bakit natin pinili. Ganon lang po, Admar, at sino kasama mo dyan? Jade. Ha? Si Jade po. Jade, Senator. Admar at Jay. Ganun lang dapat. Ganun lang masasabi ko sa ating mga kababayan. Hindi po bias ako porque malapit ako kay Pangulong Duterte, pero nakita man ng buong sambayan ng Pilipino kung paano siya magmahal ng ating bansa, up to the point na kahit na sabi nga niya I can rot in Tagalogin na lang natin, no? I can rot in ano ba English inferno? I can rot in hell as long as my people live in paradise.
Ganun dapat ang standard ng isang napipiliin nating mga politiko. Dapat ganun para i-priority yung kapakanan at kinabukasan ng ating bayan.